Si Justine Ann Sanchez, 30 years old, at pinapangarap niyang mala fairy tale sana nakasal, ay bangungot naman daw po pala ang ending. Dahil Na-cancel? sa kapabayaan na nakuha nilang palpak na event organizer. Ba't sinasabi ko? Na-cancel po ang kanilang kasal. Hindi lang po siya ang naloko. Marami po sila. Pero nandito rin si Jean Earnshaw. Pareho silang nabiktima. Ang kasal nyo dapat, Justine, itong December 18. My goodness. Mga nasa 72 na ang naloko ng event organizer na ito. Una-una, saan nyo nahanap itong company na ito? Sa sa wedding event suppliers page sa Facebook po. Okay. Doon po kasi kami naghanap ng mga suppliers for our wedding sana. Kasi mga legitimate naman ito. In fairness naman, pag nakikita mo sa marketplace ng mga ganyan, di ba? Opo. Okay. So, kailan kayo nagkaroon ng kontrata? August pa po last year, 2021. Oh, pandemic pa yun, di ba? Yes po. Okay. And then? Okay po sila nung last year. Okay po sila. Maayos po sila. Maayos yung mga events nila. Chinek din po namin. Nagpunta kami sa office. Kaya po, nagtiwala kami na okay eh. Okay po sila nun eh. Nung August, did you already engage in documentation? Yes para po. meron na kayong mga kontrata, etc. Yes Nag-down payment na kayo? Yes po. Okay. Magkano nabigay ninyo? First po ay 10,000. Yun po yung reservation fee. And then after 30 days, September po, hiningi na nila yung 25%. And then by this year, October, yung another 25%. Okay. And then 30 days before ng wedding, yung completion of payment. So, December 18 dapat ang wedding natin. By November 18, Fully paid. Fully paid na. And Yes. fully paid mo naman. Yes po. May I just ask, at saka para rin sa kaalaman ng ating mga netizens, ano ang coverage ba pag sinabing kumuha ka ng event organizer, katulad ditong Playhouse Events and Catering, ano ang kabuuan ng kanyang obligasyon? Yung kanya po is full package po ang in-offer niya sa akin. Okay. Start po sa food, styling, sounds and lights, photo, video, hair and makeup, bridal car. Lahat na. Po. The works. Wala ka nang ibang Wala. iintindihin. Including venue po kanila. So, venue, pagkain, paano yung simbahan? Yung mga Church ganon? lang po ang sa amin. Church lang. So, Opo. pagdating ninyo, pagkatapos ng ating church wedding, then you go to the... No po. Ano? Wala na po. Kinancel po namin talaga yung wedding. Dahil yung wedding na wala na talaga. kasi po, pati florist sila po, wala kaming flowers, wala kaming bouquet. Flowers supposedly to be used for the wedding For in the church. wedding. Yes Meaning po. yung, anong tawag Bouquet. natin? Yung bouquet. Yung head Yes, for dress. the Yung para sa mga entourage. flower girl. Yung tinatapon ng mga petals. Yes mga po. ganyan-ganyan. Nasa kanila po yung lahat. May I ask how much that cost? 315,000 po. Oh my goodness. Okay. And then, as of November 18, okay pa. Okay pa po. Okay pa po. Okay. Nag-a-update pa. Okay pa po sila. Nag-a-update, nagme-message. Okay. Nakapag-final meeting pa po kami na Thursday night. Tapos, Sunday morning, nagkaroon na ng problema. Doon na po nag-start. Prior po ng wedding namin. Okay. Within the month before the wedding. Yes po. 3 days prior our wedding, nag-final meeting pa po kami. So, okay pa po. 3 days before the wedding? Yes po. And then, on the day po ng wedding, Sunday, doon na po nila ako tinawagan na, "Ma, meron po tayong problema, ganyan-ganyan, na-hold po kami sa Tagaytay," which is not true. Hindi po sila na-detain. Yun po kasi kiniklaim nila. Kaya hindi sila nakapunta dahil na-detain daw po sila. Na-detain as in Sa kapulisan? Yes po. Pero Para hinuli, gano'n? hindi po totoo. Hindi totoo. Hindi po totoo. O sige. I will now ask the mother of our debutant kung ano naman po ang sitwasyon ninyo. Ako naman, ma'am, March yung debut po ng anak ko, 2023. Oo. So, sobrang excited ako to prepare. So, March pa lang din itong year na to, naghanap na ako ng mag-organize. Kasi, busy ako na eh. So, gusto ko rin yung all-in-one package na hindi na ako mamroblema. So, nung March, nahanap ko sila sa Facebook. Kasi, ang maganda naman talaga po yung output nila sa Facebook nila nung time na yun. Legit. Kasi they also upload yung events nila, di ba? To Yes. show na, nangyari ito, ganito. And parang Okay. sobrang ganda ng package eh. Na wow, ang package ko is 168,000 pesos. It's supposed to be 200 but nagbigay sila ng discount. So 168K. May I just ask, nung nag-scout around kayo, ito bang presyo na ito ay masyadong mura or tama rin lang? It's industry standard. For all-in-one package, Oo. actually parang ang too good to be true nga. ang Mura dating. Kasi po. ang dami niyang freebies. Free Okay. LED wall, free Yeah. grazing. Good for ilan yan? 100 packs ito. 100 packs. 100 Okay. packs.
So, nung nakita ko, na-convince ako, and naayos na, nag-down agad kasi 25% ang Yes. requirement nila. So, I paid 42,000 pesos. I did that because I want to reserve a certain place. Yes. Sabi ko, ma'am, paki-reserve po. Sabi ko ganon. Do you get to choose the place or sila? Yes, kami ang mamimili. Kayo Then ang parang mamimili. meron, Merong listahan. Yes po. So, kunwari parang package A, ito yung mga pwedeng, package B. hindi naman, basta Hindi. magbibigay sila ng places. Tapos normally, the places kasi, they have their own, parang yung rental fee. Okay. So, kung ano yung pasok sa package namin, Yes. kumbawa, ang allotted lang nilang budget is 20,000 for the Oo. venue. Mm-mm. Yun ang babayaran nila doon. Okay. So sabi ko, paki-reserve tong place na to sa March 22 kasi yun ang birthday ng anak ko. Gusto ko sa mismong araw ng birthday ng anak ko. Yes, ma'am. Sabi ko, ayan na, nag-down na ako. Binigay yung resibo. So, syempre March pa yun, ma'am. So, eto na, noong November, nafe-feel ko, parang walang galaw. Sabi kong ganon. So, sabi ko, sabi ko, check ko kaya doon sa place kasi parang meron lang akong gut feeling eh. True enough, when I checked the place, walang reservation na naganap. Walang nagpunta at walang nagbayad. At ito pa ang nalaman ko, ban daw sa kanila ang Playhouse because nakakaaway daw nung staff nila. Okay, so maraming mga ganap. Yes, Maraming na ganap. naganap prior to and, itong mga nangyari sa inyo. Yes, ma'am. So, okay pa. Ako na lang ang nagpunta. Sige na. Ako na lang. Ako na yung nag-ocular. Ako na yung nag-down. So, aside from the 42K, nag-down ako ng sarili ko pang 17,000 pesos. Okay. But Para dun sa direct place. to the Direct na venue. ako. Kaya ma'am, kung tutuusin, nasalba ko yung venue kasi ako yung dumiretso. Yes, yes, Pero yes. ang question sa akin ng venue, ba't ikaw? May organizer ka. Dapat silang nag-aayos Yes, para yes. sa'yo. Parang nga, no hassle, di ba? Sabi ko, hayaan nyo na po. Baka, we always give the benefit of the doubt kasi. Na baka naman kasi marami pang kliyente, tsaka feeling ko, malayo pa na may event ko. So baka nakalimutan lang. Fine. Yeah. So of course, sinabi ko po ito kay Miss Carmela. Sabi ko, ma'am, hindi po nakuha, ganyan. Sabi ko, magawa na lang po kayo sana ng letter para makapag-ayos po kayo dun sa event, sa venue. Sige ma'am, gagawin namin. Pero wala rin naman nangyari. So okay, fine. Hinayaan ko na lang ma'am. Tapos sabi nila ngayon, ma'am, baka pwedeng mag-pre-debut shot na po yung anak nyo. Kasi December. This is still with Playhouse. Yes. Si Playhouse. Nakikipag-deal pa sa inyo si Playhouse. Yes, ito na. Sabi niya, mag-pre-debut shoot na raw yung anak ko kasi December, it will be a busy month for them. So we have to do it on November. Pero manghihingi na naman ng bayad dito. Exactly. Another 42,000. Okay. So ako naman, nung time yun, hindi ko alam. Although may contact naman na sinabi, kung ano man ang mauna, it's either the pre-debut shot or kung 2 months before. Okay. So ang sabi ko, babayaran na ba agad? Kasi nakalagay naman dito 2 months before, baka pwede. Ma'am, kasi nag-pre-debut na eh. So, dapat ganun. Sabi ko, di ba suggestion nyo naman yun? Kasi sabi nyo, busy kayo ng December. Pero sabi ko, okay, fine, dead man na nga. Sige, nagawa naman eh. And maganda naman yung mga shots. Kaya lang, hindi ko pa rin nakuha the rest. May mga raw files lang ang nakuha ko. At saka syempre, kailangan bayaran yung Tsaka yung photo video na yan, kasama na yun sa event mismo. Up to the finished product, kumbaga, at the end of the event. Di, ito na. Okay pa. Last week, magkausap pa kami nung mga kagaya nun sa kanya. Ma'am, meet tayo sa January. Meeting tayo. Papagandahin natin yan. Ito, ganyan. So, December 19, I receive a chat. Hindi lang ako, pero lahat. Parang it's a send to all message. Okay. She's explaining na na-detain nga daw siya sa Tagaytay because of a previous event na alam ko pumalpak din nga yun. Yung isa sa kasama namin dito. Na hindi rin na-provide yung kailangan i-provide dun sa wedding na yon. Kaya sila, hindi lang pinauwi yung staff niya until mag-show up si Miss Carmela. Yes. Kasi nga, sabi nga, binaboy daw yung event nila. Ganun na nangyari. Hindi na fulfill yung expectation. So, yun yung reason. And then, sabi niya, we would like to let you know na due to yung mga cost daw, ganyan-ganyan na, bankrupt na daw sila and we are unable to fulfill the duties anymore for your upcoming events. Oh my goodness. And we will just liquidate all our assets so we can pay you in installment basis para doon sa refund. So imagine, lalo na yung mga may event that day or like 2 days and before, it's diba? December. Ang December, Shari, punong-puno ito ng mga birthday, Yeah. kasal, reunion, o kung ano't ano man. And if umabot ng 70 plus, dalawa kayo na nandito, yung mga nagreklamo na, ano ba to, large scale na yata ito. Diba, ma'am? Oo. Tsaka hindi lang kami, Have pati yung you- suppliers nila, hindi rin nila nabayaran. Yes, that was what I was Opo. going to ask. Itong 72 na ito pa lang, Clients. yung mga clients Yes po. na nag-book ng particular Yes. event. Hindi pa po kasama dito yung mga stylist, flowers, kung ano pang mga suppliers na Yes. kailangan to
actually manage or to create the event. Tumalbog daw po lahat ng cheque. Okay. Meron bang sa pag-uusap, kasi ang assumption ko is dahil nag-uusap pa nga, even as of even date, meron bang plan na binigay sa inyo on how to liquidate after that, Wala po. Nakipag-usap ba, may mga abogado ba? Wala po. Wala. Okay. Miss Ana? Yes po. Oo, good afternoon, Miss Ana. Ma'am, mukhang ang dami pong mga naipit na mga events, no? Dahil ma'am. dito sa inability ninyo na maka-deliver. Ano po ba ang nangyari sa Playhouse? Ma'am, actually po, sa totoo lang, kaya pa naman sana naming i-deliver yung succeeding events. However, after nung December 17 and December 18 po, na pangyayari, we have been receiving calls, messages na nananakot po sa amin. Sa totoo lang, ma'am, hindi lang po ako yung natatakot, pati po yung mga staff ko. They were posted online, kasama yung mukha ng mga anak namin. Kaya to be honest po, hindi rin namin alam kung paano kami lalabas, sa totoo lang. Kasi even dun sa warehouse namin, may nanggulo po, binasag po yung mga salamin namin doon, yung mga gamit po namin. To be honest, ma'am, gusto naming ituloy yung mga events. Kaya lang with the current scenario that we are in, hindi ko po alam kung paano. Pinagpiyastahan na rin po kami via social media. Ang dami pong nakisali na hindi naman talaga dapat kasali. Okay. Kaya po, Oo. Ma'am, yes po. oo. Can I just cut you? Ano po ba ang nangyari nung December 17 and 18? These are 2 days and these have nothing to do with our complainants right now, Wala itong Yes kinalaman po. dun sa event ni... Actually, ma'am, malaki po yung kinalaman nung December 17 and December 18. Okay. Ganito kasi, ma'am, yung nangyari. Pero I'm sure, katulad po sang sinabi sa akin ni Ma'am Justine over chat, nagpunta daw po sila dun sa venue and dun sa police station. And they are saying na hindi daw po kami hinold doon. The only evidence we have are the photos and videos na kinuhanan ng staff namin habang naka-hold po sila sa venue. December 17 po kasi, ma'am, yung staff namin, morning pa lang, nasabugan daw po sila ng gulong. Yun po ang report sa akin. Okay. So, naka-arrive po Pero sila sa this is venue. for a different event, ma'am. Yes po, ma'am. Ibang event ito, ha? Hindi ito ma'am, yung... kasi ano siya magkakadugtong kung bakit ganun po yung nangyari. Okay. Okay, kasi nasabugan nga sila ng gulong December 17, hindi po sila nakarating on time dun sa venue. So ngayon yung client dun sa venue nagalit kasi late daw po dumating yung staff namin. And then after that, late din po dumating yung food namin. And then on the spot po, yung LED wall supplier namin nag-cancel, sound and light supplier namin nag-cancel din. So wala kaming makuha na for the client. Why So would... at the end of the day, Ma'am, why would they cancel? They canceled on the day itself, noong December 17. yes ma'am, on the day itself po. Why would they cancel? Why did they cancel on you? Ma'am, ang sabi lang po sa amin, binalik po niya yung payment namin, down payment namin supposedly. And then ang salita lang po ni supplier, hindi po kami makakapag-event. May problema kayo sa mga supplier din ninyo. There must be something deeper. Actually, ma'am, than itong that. supplier kasi na to was binook po ng staff namin parang a day or 2 days before yung mismong event. Kasi yung pinaka-main supplier po kasi namin was may booking na sila. It was a case of late booking na hindi ko na po isisisi sa staff namin. Akuin ko na po yung fault dito kahit na po hindi talaga ako yung nagbubook ng suppliers namin. So, etong supplier na to is a different set of supplier na dapat magpo-provide ng LED wall and sound and lights on that day. Sandali lang. Ma'am Ana, anong sinasabi mo na hindi ikaw? Kayo yung event organizer So, that's part Yes of po, the ma'am. package. Yes po, pero I Oo. have staff po kasi na nagbo-book niyan. Hindi po ako directly yung nagbo-book ng suppliers namin. That's not an excuse kasi kayo may-ari. Ma'am, hindi po ako Oo. hindi po ako Okay. nag-excuse. I'm just explaining kung ano po yung nangyari, kung ano po yung actual na nangyari. So, yun po yung nangyari. And then, nung nagalit po yung client, dahil na-late nga po yung food, nagpo-order sila ng 50 boxes na pizza, Oo. plus soft drinks, which was worth around almost 50,000 49,200 something. Okay. So, ang nangyari, ma'am, hindi namin mabayaran yun kasi I was informed na may babayaran ako na gano'n. Hindi ko siya mabayaran kasi 1 a.m. ako na-inform na meron pong babayaran na gano'n. So, hindi ko alam kung saan akong bangko kukuha ng pera ng alauna ng madaling araw. I was trying to call kung sino man yung makakapagpahiram sa akin ng 50,000 para mapauwi ko yung mga staff namin. However, sabi ko, wala nga akong papambayad. So, kami po nung husband ko, pumunta po kami ng Magallanes, Cavite para po makipag-usap directly din sa venue. However, when we arrived in sa venue, maski kami po nung husband ko, hindi po kami pinauwi. Dinala po kami sa barangay hall. Sa barangay hall po, nag-usap po doon.
The client nung December 17 was asking for a full refund and of course, wala naman po akong dalang pera. So, ang sabi ko po, ma'am, magpag-usapan na lang po natin. Tapos yung 50,000 po na yan, ipapadala po ng father-in-law ko para mabayaran po namin yung pizza boxes na in-order nila. However, hindi po nila pinahawalan yung staff namin, ma'am, 10 p.m. nung nasa police station na po kami. Okay. Miss Ana, ano ko lang kita ha, kasi mukhang may problema as an event organizer ang operations ninyo kasi you know fully well na maraming mga ongoing events na that could overlap and I am assuming na hindi lang iisa o dalawa ang suppliers ninyo. Kung umabot na po ng 72 ang nagrereklamo, I am certain that this is not just because of that December 17 na event. Kasi, ma'am, kasi nagsimula po siya, attorney pala, nagsimula kasi siya noong December 17. Alam mo, attorney, marami kaming naging palpak na event, marami din kaming naging successful na event. Pero sa lahat po ng mga events na yun, never po nangyari na naging no-show ang Playhouse. Lagi pong dumarating, may kulang man, kompleto man, dumarating po kami. The only reason kung bakit hindi po kami nakarating noong December 18 was because my staff was held dun sa sa venue sa Magallanes, Cavite. Be that as it may, ma'am, no, as an event organizer ng ganito kalaki ang inyong operations, mukhang may sablay talaga tayo ng dito. So, ano po ang ninyo? Ano ang inyong anong plan of action ninyo? Kasi I'm sure at the very least ang gusto ng mga clients ninyo is to be able to get a refund. Actually, attorney, nagsabi po ako sa kanilang lahat na magre-refund po kami. Inaantay ko lang po na maibenta yung mga gamit namin. But with the current scenario that we are in ngayon, hindi po namin mailabas yung mga gamit namin para maibenta. I am unsure kung bakit po ino-hold kami sa Vista Verde. Maski homeowners po, pinapakialaman po na hindi namin pwedeng ilabas yung gamit namin. There were even reports from my staff na may nagpunta daw pong police officers doon saying na meron daw pong court order na hindi daw po kaming pwedeng maglabas ng kahit anong gamit namin. In which, yung gamit po na yan po dapat ang ibebenta namin to pay off all the clients na na-involve po dito sa problemang ito. Kasi ma'am, ganito lang ha, dito ko na lang muna i-concentrate sa dalawa natin, Ang kailangan isoli kay Ma'am Jean is something like 84,000. Yeah. Okay, 84,000. Yung 42,000 na yon, I am assuming kahit na ginamit yung para doon sa photography, merong portion na technically hindi siya dapat na nailabas pa. Okay? Dito naman sa kay Justine, yung sa kasal, that's 315,000. I'm sure na wala ka pa rin naman na na-out dyan kasi hindi nga natuloy. Actually, attorney, marami po kaming na-out para kay Ma'am Justine. Unang-una po yung venue was 155,000. Plus, yung LED wall supplier po na binayaran na rin namin, that was 30,000. Yung sound and light po na nagpunta din doon sa venue, plus yung nag-ceiling treatment. Kasi attorney, kung kay Ma'am Justine po, kung i-iskamin ko po sa kanila, bakit po babayaran yung venue nila at saka yung mga suppliers na pupunta po doon? Umiiling-iling. Sandali lang, Miss Ana ha. Umiiling-iling dito si Justine. Justine, ano ang information na nakalap mo? Nakausap po kasi namin yung LED wall. Down payment pa lang daw po. 15K. Down payment po kami sa kanila. And then, that's only ang 15. Palacio de Manila is just 138,000. And then, hindi po, kasi yung unang payment po namin sa kanila was 50,000, then I paid another 90,000 plus corkages pa po. Kaya kami for corkage dahil may corkage dahil outside supplier. Pero hindi ko po na-charge sa inyo yung corkage na yun, di ba ma'am, pinag-usapan nga po natin yun. Yung in excess nga po dun sa na-charge sa inyo na 90,000 for the venue, kami nga po ang nag-settle nun and wala naman din po kayong narinig sa akin nung sinettle namin yun. Sabi ko po, ako na lang po ang bahala, kami na lang po ang mag-settle. We talked ma'am ng December 17 ba yun? Yes. O December 17 ng hapon. Nag-usap pa po tayo. After ko po kayo makausap, dumiretso po ako sa Palacio de Manila to pay the 90,000 na balance po namin sa kanila. Plus the 4K po na kailangan pong bayaran sa kanila. Kasi in the first place po, kung i-iskamin ko po kayo, sana po ni isa sa kanila wala po akong binayaran. To be honest, pati po yung mga raw materials namin, mga karne na para sa event nyo, naka-prepare na yun the day before. It just so happened na hindi po nakarating yung mga staff namin kasi nga po, ganun po ang nangyari. Even the photo and video team, hindi ko po sila papupuntahin sa Diamond Hotel kung una pa lang, plano ko na po kayong iskamin.
Sa dami po kasi ng mga reklamo, medyo nagkaka-problema tayo on the Naiintindihan ko po, attorney. Oo. Kaya nga po nakikipag-usap naman po ako sa majority ng clients namin. In fact, there are still clients na gusto pong ipatuloy yung mga event nila. More than 10 pa po sila na hanggang ngayon kausap ko po dahil na umaasa po sila na matutuloy yung mga event nila. However, sa current situation namin na hindi namin magalaw yung mga gamit namin, paano po namin itutuloy So, yun? ang sinasabi mo ba, Ana, meron kayong hinaharap ng mga kaso ngayon? Kasi sa pagkakaalam ko, si Justine at saka si Jean, wala pa. Diba? Actually, Wala attorney, pa. hindi ko rin po alam. Wala pa po kasing dumadating sa amin na any demand letter or any subpoena or warrant na nagsasabing may kaso po ako. Okay. Ang tanging alam ko lang po is may pumupunta po sa warehouse namin. Number 1, una, sinira po yung mga gamit namin. Pangalawa po ngayon, ayaw pong ipagalaw sa amin yung mga gamit namin. Ni-report nyo ba ito sa polis? Kung kayo naman rin ang nadedehado dyan sa Attorney, mga actually po, ngayon pa lang po kami sana magre-report. Kaya lang po tumawag po si ma'am from Rafi Tulfo na ganito nga po, may nagpunta nga po na client dyan na ni-report nga po kami. Actually po, gagawin po sana namin ng paraan nga na mabayaran sila kagad para at least maibenta po namin yung mga gamit namin. Kasi somehow, malaki-laki rin naman po yung amount ng pagbebentahan ng gamit namin. Para kahit papaano Ano po, ba yung may mga maibigay gamit po kami na as ano ba yung refund. mga gamit na ibebenta? May mga sasakyan po kami, chairs and tables namin, lahat po ng gamit for catering, pati po Okay. yung mga gamit namin for Sandali ha. Sige, Ana. Sige po. Tutulungan ka na namin dito sa pagre-report sa polis kasi nandito ang Chief of Police ng Cainta, Sige po, Rizal, Attorney. si Lieutenant Colonel Ruben Piquero. Colonel Ruben, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Oo. Sir, meron po bang reklamo na umabot sa inyo dyan tungkol dito sa Playhouse Events and Catering? Actually, ma'am, may mga pumupunta rito, ma'am. But as procedure kasi dyan, ma'am, kailangan muna nila mag-prepare ng demand doon sa, doon sa suspect, no? Doon sa respondent, o possible respondents, no? Para magiging, kasi ang possible offense yan, man, or crime na pwedeng isampa dyan is istapa. Tama. So, alam naman natin na dapat mayroong demand letter Yes. na magagaling sa complainant at i-address doon sa respondent. So, sa ngayon, ma'am, inaantay muna namin kasi na-advisean muna namin yung yung complainant kasi mayroong complainant na nagpunta rito. Oo. Na-advisean namin na muna sila, gumawa sila ng letter at yung demand or di Yes. ka na ma'am, kasi pwede naman direct filing yung kaso, yung istapa doon sa prosecutor's office. Oo. Ito na yung sinasabi ni Colonel Ruben, kung ano yung mga proseso natin. Kaya di ba, ang una kong tinanong sa inyo, meron ba kayong kontrata, merong proof ng payment, ano yung mga deliverables na kailangan. Tatanungin ko nga rin sana kung nagpabarangay pa ba kayo nito o hindi na. But tama, si Colonel Ruben, you can actually file a case directly. Okay? You can actually file a case directly. Colonel Ruben, kasi merong reklamo si Ma'am Ana, yung may-ari po ng Playhouse, na meron daw mga nagnanira ng gamit nila, meron daw pulis na pumunta doon at pinagbabawalan sila na ilabas ang mga gamit. Meron bang order na ganyan? Pero kung walang kaso, parang ano naman ang basis? Wala po, ma'am, kasi nga nagbabase tayo sa complaint at saka kailangan kung mayroong ganyan, ma'am, it should be a court order. Yes. Kasi hindi naman po pwedeng polis ang magpang-hold niyan kasi wala sa aming jurisdiction yan. Kaya nga tinatanong ko at nililinaw ko. So, Ma'am Ana, I think meron ring, ako ang iniisip ko, baka mamaya may mga empleyado kayong hindi na nabayaran, sweldo or whatever. It's just iniisip ko lang ito. But, ayon na rin dito sa ating Chief of Police ng Cainta, yun ang proseso natin, Shari. At handa naman na tumulong ang Wanted sa radyo sa mga pangangailangan ninyo. On your part, we will just need to make sure na documentation is complete. Yan, tutulungan rin kayo gumawa ng salaysay, tapos ma-annex natin yung lahat ng mga proof, no? Mga katibayan. But be that as it may, nakikipag-usap naman si Ana. Hindi naman niya, kumbaga, tinatalikuran yung kanyang obligasyon. Pero this serves actually as a warning already kasi Ana, ang sinasabi mo is kaya mo pa na i-fulfill yung mga obligasyon na naiwan. Tama ba ako, Ana? Hindi ko po sabi na kaya pong i-fulfill, but there are still clients po. Almost 11 clients po sila for 2023 and meron din dalawa for 2022 na gusto pa rin pong
events nila na kahit matuloy na lang daw po namin para lang po matuloy po yung mga events nila. Naku. And ito po mga client na to, kausap po talaga namin sila. Sandali lang, Ana. Ito si Iran Carl. Ang sabi niya, may subpoena kami dati sa'yo, di ka sumipot. So, hindi ito yung, ako, nagbabasa lang ako. Ma'am, dati po naming staff si Iran. Actually, umalis po sila sa Playhouse way back 2018 pa po. Okay, so Hindi ibig ko po sabihin alam may yung problema. wala po kaming na-receive na any subpoena kung ano pong sinasabi niya. Nako. I am assuming, ma'am, ha, na kayo, kompleto kayo sa SEC registration or yung Ano po ako, ma'am? corporation Sole ninyo. proprietor po ako. Sole proprietor, kompleto tayo sa mga BIR Opo, natin na kompleto permits, po. Opo. et cetera. Kung naging accredited kayo ng mga organisasyon o ng mga association. Wala naman po. Ano po, BIR po, mayor's permit, at saka yung sa mismong DTI po namin, kompleto po. Ano ba ang gusto ninyong mangyari ngayon? Jean, meron ka pang 3 months. Oo. Para sa anak mo na magdedebo. Bali, Sa ma'am, ang nangyari kasi sitwasyon. back to Back to square. zero. Aha. So, buti na lang na salba ko yung venue because I was the one who went there and booked it. So, isa-isa ako ngayon naghahanap ng supplier. Bakit? Sige, kahit nangangako si ma'am na gusto pa niyang yung Hindi confidence mo kasi, yung trust mo, Yes. umiyak ka na, na-stress ka na, nakita mo na sa buong social media na ang dami nagrereklamo. Yung sinasabi niyang na-detain siya nung 17. Bakit ba? Kasi nga, yung Tagaytay wedding na yun, is isa ring nagrereklamo dahil ang sabi nga niya, nababoy ang wedding niya. At saka sigurado ako na si Ma'am Ana will understand that perfectly kasi if I understand correctly, Miss Ana, bagong kasal ka din? Bongga nga po yung kasal niya. Ay, bongga daw po yung kasal, attorney. Ana? Nasa Talo po linya. sa amin ng father-in-law ko po. Oo na. So bagong ka rin, bagong kasal ka rin, 'di ba? Ano po, renewal of vows po, attorney. O renewal of vows. Wala akong ka-renewal of vows. Wala din ako, attorney. Pero, hindi. Pero ikaw, Ma'am Justine, ano po ang plano niyo, ma'am? Back to square one din po kami kasi ang ulitin problema po. kasi, Ma'am Ana, yung kay Justin is na-cancel yung kasal. Ano, may damages involved ito ha. Oo, Like kung ako pupunta ng korte. Oo. It's not just the refund. Okay? Anong Yes. plano mo for Ma'am Justine? Actually, attorney, kung ako po ang tatanungin ngayon, to be honest po, hindi ko rin po alam kung paano ko sila maire-refund agad-agad. Pero ako po, nagko-commit po, hindi naman po kami tatakbo. Magre-refund po kami kahit paunti-unti kung ano po ang kayanin namin, ire-refund po namin sa kanila. Actually, kahit po mga personal na gamit po namin ng asawa ko, binibenta rin po namin para makapag-refund po sa kanila kaagad. Kasi po, attorney, kung sakali man po na worst case scenario na magkakaso po kami ng patong-patong, haharapin ko din naman po, hindi ko naman po sila tatakbuhan. Kahit po yung mga staff ko na kasama ko hanggang ngayon, hindi ko rin po sila tinatakbuhan. O pero si Iram Carl, wala, hindi mo na nga hinarap eh. Kung sa akin, Shari, to secure yung position ng dalawa nating complainants ngayon, both for the wedding na na-cancel and the soon-to-be na debut, I would really suggest na magkaroon na ng kaso para meron kasing order or hierarchy of payment eh. Pagdating dyan sa pag-liquidation na, et cetera, pag nag-declare ng bankruptcy or whatever, so that ma-address ang kanilang mga obligasyon, yung sisingilin nila. Actually, Okay. attorney, nakikipag-coordinate na po kasi kami dun sa 72 clients niya. Okay. Paano niya po kami babayaran? Running 9 million na po ang utang niya sa amin. Nasaan ang pera? Diyos ko, 9 million? Yes. Kami pong 72 clients, 9 million na po kami. Meron po kaming group Okay. chat wherein nilagay po namin yung mga amount na nabayaran namin. It's running 9 million. 9 million. 'Di ba? Naku, mukhang na ito, parang this goes beyond, Shari, kasi I cannot imagine kung paano nagpatong-patong. Palagay ko ang nangyari yan, Ana, yung para sa wedding ni ni Justin. Kasi mukha kayong magdedebo lang dalawa eh. Kaya ako nalilito eh. Yung para sa debo, kasi sa March pa yun, di ba? Yun ang ibabayad dito. Or Tsaka yung ma'am, we're speaking on succeeding behalf sa event. lahat ng kagaya 9 million. ko. Maraming pong kagaya ko na may May mga na tayo. upcoming events Oo. na nabayaran na. At marami din ma'am yung hindi na pa-reserve sa venue. Just like Yes what happened po. to me. But the expectation is with the 10,000 reservation plus the 25%. Yes. Ana, Diba? mukhang malaki ang haharapin mo. Malaking Opo, sakit attorney. ng ulo ang haharapin mo. And ako, Shari, let's put everything in writing. Let's bring it to court para klaro. Mahirap kasi, Ana, I'm sure ikaw, you are a businesswoman. Yeah. Businesswoman din kami ma'am. Businesswoman din kami. Oh, mga businesswomen din kayo.
let's put things in order, documentation, bring the case to court, and then liquidate. Yun na. At magpakasal tayo. Opo. Ulit. Uy, ayusin natin. Hindi pwedeng hindi magpakasal at magdebut. Yes. Yan ang opo. ano ko. Yung para sa Pasko ito. Diyos ko, 9 million. Sabi ko si attorney, hindi pwedeng hindi ka magalit Renewal ngayon. of vows. Nag-renewal of vows pa. Okay. Tsaka ma'am, sorry po ang narereklamo rin po ng yung 72 clients is bakit tumatanggap ka pa Yes. Yun, ng tama. a few days before, tumatanggap ka pa ng mga bayad. As in, hinahapit daw nila yung mga clients, ay magbayad na kayo. Tapos, biglang Monday, magsasabi ka, bankrupt ka. Saturday, meron silang nire-rush na client ng payment para magbayad sa kanila. And then Monday, bankrupt. Sasabihin, Nag-declare ng... Yes. Yes po. Baka may intensyon. Di ba? Hindi mo kasi po masabi eh. Ayan o, sabi ni Millet Mercado, Ana, yung perang nakuha nyo daw sa clients nyo, ginamit sa hindi kasal Millet, renewal. Renewal naman. Ay, nako. Ako, bilib ako dito sa dalawang ito na ano pa rin. Pero syempre, ang sakit na attorney, di ba? Kasal mo na-cancel dahil sa kapalpakan Exactly. ng event Yes. organizer. 1 year and a half po namin pinaplano ni groom. Oo. Family namin both sides. Yes. Tsaka ma'am, may mga umuwi from Umuwi po galing ibang New York, bansa. Yes, Australia, mga ganyan. yes. Oo. Tapos I can imagine. walang event na atinan. Ay, Ma'am, ganito po, We will help paasistihan you. na lang po. Thank you po, ma'am. Paasistihan Thank you po po, namin thank you. kayo kaya COP. Pasamahan po kayo ng aming reporter. I-schedule po natin, ma'am. Ha? Yes, ma'am. Mm-mm. Sige po. Thank you. magpapasalamat kami muna rin kay Colonel Ruben Piquero, Chief of Police ng Cainta Rizal para sa inyong oras po. At umasa po kayo na, gugulong naman na itong kaso. Ana, I don't know, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, but I think, I believe na, it's serious, very serious ito. Yes. Kung 72 clients ang nagrereklamo, more than 9 million, hanggang sa 2 days before Saturday, naniningil ka pa, there is some kind of deception there. I was Exactly. trying to be kind kasi Pasko, but the deception is very apparent. Kayong mga event organizer, you are part of history on the milestone. Inintrust sa inyo, inintrego sa inyo yung milestone na yon. Por Diyos, por Santo. Bigyan naman natin ng karampatan na halaga at ewan ko kung anong the integrity and the honesty na kailangan. Hindi matutumbasan yan ng mga puro salita lang, Shari.